Hello mga kapatid, magandang gabi po. Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin. Kumusta po? Kumusta po? At ipagdasal natin yung iligan mga kapatid. No? Grabe yung mga video, no? So hindi ko alam kung makapunta ba tayo. 16, 17, nandyan tayo sana sa iligan. Hindi ko alam kung matutuloy ba tayo. I-announce lang natin kung makabisita ba tayo. Na, hindi ko alam kung ilan yung patay, no? Grabe. Tingnan natin yung balita mga kapatid. Ilan yung namatay sa iligan sa bagyong Basyan. At least 4 people have been reported dead in connection with Basyang's flooding and landslide impacts, mostly from a landslide incident in Cagayan de Oro City, which was triggered by storm's heavy rains. These deaths are reported by official sources. So, 4 ang namatay. No? Dito tayo sa Sunstar, February 4 dead due to Basyang. So, may 4 na patay. So, let us pray for their eternal repose, mga kapatid. No? Grabe talagang bagyo. Kung hindi malakas yung hangin, malakas yung yung ulan, magdudulot ng baha, mga kapatid. So mag-ingat po at sana po dubling ingat po, mga kapatid. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin itong may pinapasa natin. Kumusta na si kapatid natin, si Batang Healer. So naano lang ako sa kanyang komento, mga kapatid, sa kanyang statement, no, na pinadala sa atin. Ito ay patunay, mga kapatid, na may abyan pala siya, no? So pakinggan lang natin. Ito yung sabi niya, maliit lang po ito at hindi siya makapatuloy sa panggamot dahil hindi na sumasama yung kaibigan niya. Ito po yung mga accompanying spirits, no? So hindi po ito charism. May mga tao talaga na may charism. Iba po ito. It is occultism, no? So pakinggan natin. Hindi akong pagpanambal. Siguro na pa sa mga almost 300 ka mga pasyenteng inosente sa mga panghitabo. Pero ang about kung mapadayon kong tambal karong adlaw, ang sa akong ikaayo. Never ko makaayo kung wala akong amigo, wala akong gabay. Undang yun akong pagpanambal. Siguro na pa sa mga almost 300 ka mga pasyenteng inosente sa mga panghitabo. Pero ang about kung mapadayon kong tambal. Tumigil muna siya sa panggamot kahit merong nakalinya na 300 pa nakalinya, pero hindi siya makapatuloy sa paggamot dahil yung abyan niya ay hindi kasama niya. So mag-ingat po tayo, mga kapatid, no, dahil tambal karong adlaw, ang sa akong ikaayo. Never ko makaayo kung wala akong amigo, wala akong gabay. Undang yun akong pagpanambal. So may gabay talaga siya, no? So ito po ang dito tayo sa turo ng ating ito yung mga reminders, red flags against healers, no? Red flags of false healers. Mag-ingat po kayo, mga kapatid, dahil okay lang yung mga healer na walang incantation, mga totoong herbalist, no? Totoong
may natural skill, okay lang po yun. Delikado po kung may spirit companion ka. Delikado po yan. Kung talent po yan, maganda yan. Pero kung may may kasama kang iba, no, delikado po yun. The church teaches discernment is necessary. Ito po very essential po ito Ito yung red flags against false healers. Unang-una mga kapatid, they guarantee healing. Palalakayan kita in the name of Jesus. They guarantee. If you have faith, you will be healed. If you have faith, yan po. They guarantee healing. False healers po yan. Dapat, hindi natin bibigyan ng false hope. Ito they guarantee healing. Tatayo ka, gagaling ka agad. False teacher, false healers po yan. Ito yung mga red flags against false healers. Pangalawa, they claim special secret power. Bakit? Meron silang abyan, meron silang spirit guide. They claim special secret power. Secret kay occultism. They charge money for miracles. So mag-ingat po kayo yung mga pasyente natin dito, just imagine, for consultation fee lang, hinihingian na sila, consultation fee lang yan, 18,000 silang dalawa mag-asawa. So 18,000, hindi 36,000. Consultation fee pa lang yan. Diba? They charge money for their healing miracles. They use rituals not approved by the church. Kung meron silang mga rituals, mga kapatid, na hindi aprobado ng ating simbahan po. Okay? So, they charge money, they use rituals not approved by the church. Mag-ingat po kayo kung meron yung nilapitan ninyo, may ritual na, kung natural gifts lang yan, okay lang. Tinatawag yung charism. Yung tig-massage mo, may orasyon na, delikado na po yun. Pero okay lang yung massage na without orasyon, mga kapatid. They mix prayer with occult elements. Ito po, contamination po yun. So, i-mix nila yung prayer. Kita ninyo si Batang Healer, maraming mga prayer, sa mga occult prayer po, mga Latin. No? They mix prayer with occult elements. They discourage medical treatment. Ito po, mag-ingat po kayo Kung i-discourage ka na huwag ka nang pupunta sa doktor, mahal dun. Delikado po yan. Okay? Delikado po yan. False healers po yan. Ano pa? They center attention on themselves, not on Christ. No. So, sino yung sentro, mga kapatid? So, ang sentro sa healing is not Christ, but themselves. Ano pa? They reject church authority. So, ito yung palatandaan, mga kapatid. They reject church authority. Hindi nila ina-acknowledge yung authority ng ating simbahan, mga kapatid. Even if something works, it does not mean it comes from God. Not all, hindi automatic yan. Na kung gagaling ka, automatic galing sa Panginoon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo yung mga red flags sa mga false healers. Ulitin ko Una, they guarantee instant healing. Gagaling ka sa pamagitan ng ng talent ko, gagaling ka talaga. They claim special secret power. They claim special power. Ano pa? They charge money for their healing. So, they charge. Marami tayong pasyente doon na gumasto na talaga. 100,000, 200,000. No? So, mag-ingat po kayo Huwag
pupunta sa mga ganitong mga healers na ito. No, red flags po ito. They use rituals not approved by the church. Gamit sila. They mix prayer with occult elements. Panglima. Pang-anim, they discourage medical treatment. Huwag na kayo pupunta dun sa hospital. No. They center attention on themselves, not on Christ, not on God. They reject the church authority. So ito yung mga true healing looks. Kailangan na kung pupunta kayo sa mga healer, siguraduhin nyo Christ-centered, not personality-centered. No. Pangalawa, in communion with the church. In communion with the church. Pangatlo, free from superstition. Walang halo po na superstitious belief. Pang-apat is humble. Pang-lima is submits to God's will. Submits to God's will. Pang-anim, encourages medical care. So, ipapunta natin sa mga eksperto, mga kapatid. Pero merong mga tao na may natural gifts talaga. Yan po ay charism. Pero ang sacraments, iba itong sacraments eh. So ang mga sacraments is greater than that. No, greater than that. The church considers that the sacrament higher because it is directly instituted by Christ. Sa lahat ng mga healing, no? Charism. So, ano yung consider higher than any kind of healing is the sacraments. Why? Ito yung theological reason, mabigat na rason, mga kapatid. It is directly instituted by Christ. Therefore, sabi ko sa inyo, all priests are healers. Go to your priest, receive the sacraments. Kailan ba maging healer ang pare? When they administer the sacraments. So, sacrament is higher. Sacrament is higher than any gift of healing. Any charism. Sacrament is higher. Sacraments are higher. Why? Ito yung rason. It is directly instituted by the Lord. Okay? So, ang sacrament pala, ito ba? It can be administered by the priest, uses blessed oil, and then it gives grace, a sanctifying grace. It purifies our sins. Forgiveness of sins. May bring physical healing if God wills. Its primary purpose is spiritual healing and strengthening. Physical healing is possible but not guaranteed. So yan po yung ng simbahan, no? Yan po ang paraan ng ating simbahan. At sana po mag-ingat, ha? Ano pa? Sabi ni Saint Augustine, ito po. Not every miracle is from God. Some are permitted to test faith. Some are permitted to test faith. So, anong gawin natin, mga kapatid? So, kailangan natin ng discernment, no? So, when we are sick, the church will advise you, go to the doctor, call a priest for anointing, receive the sacraments, confession, anointing of the sick, and then the Eucharist, pray, and trust God. And avoid occult healers. Yung maraming mga amulets, avoid them. Avoid them. Divination, avoid them. Minsan, yung mga espiritu ay they appear as God. Divination, magical rituals, guaranteed miracles, ministries.
Huwag kang mag-alala, gagaling ka if you have faith in the Lord. Wait lang, no? Hindi pwede yun, no? Yun po, it will lead us to false hope. Mag-ingat po tayo sa mga ganun, ha? Kung nakapunta ka sa mga katulad na healing ministry na yan, huwag na kayong babalik. No? It is a false healers, kapatid. No? So, the Catechism of the Catholic Church, 1514, and one thing is for anyone seriously ill. So, sa mga serious na may sakit. Those facing major surgery, pwede anwend natin. The elderly, weakened by age. Yung mataas na yung edad, pwede din. Those endangered due to sickness, yung may grabing sakit. Those whose condition worsens after recovery. It is not only for the moment of death, it may be repeated if illness becomes more serious. Pwede din maulit. If a new grave illness arises, kung meron ka namang bagong sakit, pwede maulit, mga kapatid. Okay. So, yan lang po muna yung catechism natin ngayon, mga red flags against false healers, mga kapatid. So, greetings muna tayo. Fermin Tamayo. Karano, kumusta na kayo, bro? Kumusta na yung team natin dyan sa Pantayan Island? No? May bago na kayong pari dyan. No? Si Mario Medora, si Ilmar Mergolias. Gusto ko pa na mag-PM sa inyo kaso hindi ko po kayo ma-chat. I-contact mo si Brother Edison, kapatid. Ito yung number ni Brother Edison, mga kapatid, ha. So, hindi na kayo maka-chat sa atin, no? Ito yung contact person natin, mga kapatid. Brother Edison. 0915-618-7151. Yan po. Si LD sa Katagutan. Salamat po. Thank you po, Father. Amen. Si Elmar Gordonas. So, I'm sad. Father, I'm sad. My friend lost. My money lost. My friend lost. Paano babalik ang friend ko? So, namatay? Ano ba? Estela Manliques Awa. So, ipagdasal mo yung friend mo, kapatid, ha? Muadto ka sa iligan, Father, sa dapit kay ako, ipaadto ako, apo, makakita nimo, no? Si Milicia Halina. Hindi ko alam kung ipopost natin po. Para sa cathedral po. I-post natin kung matuloy. True Father, God bless you, Father. No, si Dreschel Bato. Father, tanong ko lang po kung ano masasabi niyo about the Holy Mass as explained by Mama Mary to Catalina Rivas. Totoo po ba yun? Hindi ko po nabasa po. Wala po akong, hindi ko pa nabasa. Good evening, Father Darwin. Thank you. God bless you, Norman Kabunkilo. Shout out, Father. Totoo ba talaga ang natalo mo si Brad Eli Lapides Al? Una, hindi siya humarap. Hindi po kami nagka-discussion personal. Umaatras po siya. Sa diskusyon, wala namang aamin na tatalo, di ba? Kayo naman yung mag-decide, di ba? Si Marites Saladaga Puzon, watching from Mandaluyong City. So, God bless, ha? Wala na akong oras. Quick live lang po tayo. At si Abby Beef, no? Padala ng 100 stars. Si Maria Marlene Cornopio, 100 stars. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. So, Fighting Maria, Tatax FD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, Tatax of thee with a humble heart. Po, God bless.